Pwede na po. Pwede. Good evening po sa ating lahat. Gusto po ba tayo? Amen. So, magandang gabi po sa mapagalang araw po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible. Di na po tayo magtatagal. Maiksi lang naman po itong preaching na to. At po tayo alas 12. Sige po. Po natin Bible po natin sa book of Matthew. Ano po ito? About sa prayer po. Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Medyo ano po ito sa atin, familiar verse po ito. Matthew chapter 6 verse 9 to 13 lang po. Nakita na po si Amen. Amen. So, topic po natin yan, ano po, about ano, aspects of effective prayer. Sige po, ready? Basa po tayo, basahin po natin, ready? Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ready, basa. After this, therefore, praying. Our Father who is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive those who lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, power, and the glory, forever. Amen. Maraming po mga sandali, let's pray. Guide sa Panginoon, let's pray. Our most gracious God, Father in heaven, our Savior, Lord God, maraming salamat po sa gabi ito, sa opportunity na kami po, Lord God, nagsama-sama mga kapatid, na kayo po, Lord God, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Help us, Lord, na kami po, Panginoon, ay samahan niyo po. Sabi nga po na yung salita na 2 o 3 na nagkakatipo, na nandito po ay, Lord God, sa kalagitnaan po ng Lord. Holy Spirit, Panginoon, ikaw po ang magturo, ikaw po ang makita, ikaw po ang may taas, at mag-bless po kami nawa sa mensahe pong ito na inihanda niyo po para sa amin. Gamitin niyo lamang po ako, Lord, instrumento, Panginoon. Wala po akong kakayahan, wala po akong magagawa kung wala po kayo, Lord God. Bigyan po, Lord, ng more knowledge and wisdom. At sa bawat isa, Panginoon, tanda na po ang aming pong puso't isipan sa pakikinig po ng inyong pong mga salita, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa opportunity po na ito na ako po, Lord God, ay gagamitin mo lamang po instrumento. At Lord, patawarin niyo lamang po ang bawat isa kung may mga pagkakamali po kami nagawa, pagkukulang at pagkakasala po sa inyo pong harapan. Pagkasan niyo po kami, Lord God, ng inyong pong banal na dugo, pang aming pong pagsamba ngayong gabing ito, ay maging karapat-dapat po, Lord God, sa inyo pong harapan. Maraming salamat po, Lord. Lahat po ito po ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen po. Blessed evening po ulit. Isa. Sige po. So, dito po sa verse na binasa po natin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Ito po yung example prayer po ito ng ating Panginoong Jesus para sa mga disciples niya po. At para din po ito sa atin mga kapatid na kung paano po si Panginoong Jesus ay nagturo po siya sa kanilang pong mga disciples kung paano po talaga manalangin. No? Ito po yung halimbawa ng mabisang panalangin po na makikita po natin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Ito po, tinuro po ni Jesus sa kanya pong mga disciples kung paano po talaga manalangin mga kapatid. At dito po sa verse na binasa po natin, pagdating dito, narinig naman po? Tignan po. Amen po. So, tuloy po tayo. Sa verse 9, sabi ng Panginoong Jesus, magsidalangin niya kayo ng ganito, ang
Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito po, sa pagnanalangin po, no, talagang ipapahayag po natin yung adoration po natin sa Panginoon, no? Bilang ang Panginoon po, siya po ay pagkilala po natin sa Panginoon. At sabi dito, sa verse 10, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Forgive us our debts. Verse 13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi ligtas mo kami sa mga kasama, sapagkat iyo ang katangat at kaluwalhatian magpakailanman. Sa Biblia, mga kapatid, at yan po isang reminders po sa atin na kung paano po tayo tatawag sa ating Panginoon. Na kinikilala po natin ang Panginoon sa kanya pong kabanalan, at tayo po ay magpasakop sa kalooban po ng ating Panginoon pag tayo po ay nananalangin. At paghahanap po ng provision po natin, no? At paghingi rin po ng kapatawaran sa ating Panginoon. At protection na rin po mula po sa mga tukso po at anumang kasamaan po na ilalatag sa atin ni Satanas, mga kapatid. No? Sa panalangin po, katulad na lamang po ng panalangin ni Hana, mga kapatid, sa yung nanalangin po siya ng isang anak, di ba po? Sa 1 Samuel, buksan po natin. 1 Samuel chapter 1. Ito po 1 Samuel chapter 1, verse 10 to 11. Ito po, Galing mo rin talaga, no? Hindi ka na lang dito pumesto, oh. Ano yan? Walang signal 10 to 11. And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. Verse 11, and she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine hand, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Yan po yung panalangin ni Hana sa Panginoon. Dalawa po silang asawa ni Elkanah, si Hana at saka si Penina. Penina. Yan po yung asawa po ni Elkanah. At si Elkanah ay marami po siyang anak. At si Hana po, wala po siyang anak. Kaya lumapit po siya sa Panginoon dahil nga hindi siya magkaanak-anak. Eh yung karibal yung isa si Hana, nanalangin po siya sa ating Panginoon. At ayun nga po, sa panalangin niya po sa Panginoon, nagkaroon po ng bunga, no? Kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, nasabi natin magkakaroon po talaga ng bunga ang prayer po natin sa ating Panginoon. At hindi po bigyan ang Panginoon para hindi po niya mapakinggan ang dalangin po natin sa Kanya. At binanggit po dito sa 1 Samuel chapter 1 pa rin po, chapter 1 verse 26 to 27, kung paano po sinagot ng Panginoon ang dalangin ni Hana na magkaroon po siya ng isa-isang anak ng pinangalanan niya po si Samuel nga po yun. Sabi po dito sa verse 26, 1 Samuel chapter 1 verse 26, and she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, ulit-ulit po yung my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord. At sabi dito sa verse 27, for this child I prayed, and the Lord hath heard my petition which I asked of him. Yan po yung sinabi ni Hana sa Panginoon. At sinabi niya, O Panginoon ko,
alang-alang sa buhay ng iyong kaluluwa, Panginoon ko, ako ang babaeng tumayo sa siping mo rito na nanalangin sa Panginoon. Dahil sa batang ito, ako nanalangin at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na kabuti ang Panginoon kapag humiling po tayo sa Panginoon, arin po natin na ipagkakaloob po talaga ng Panginoon kung ano yung hinihingi po natin. At alam naman po ng Panginoon kung kalooban niya po yun, ito po talaga ay mangyayari sa buhay po natin. At hindi lang po yung ginawa ni Hannah. Pagkatapos siya pong natanggap yung panalangin po na yun, sa 1 Samuel chapter 2, ito po yung pagpapahayag ng pagpasasalamat sa Panginoon. Mas nakatanggap po tayo ng na-answered po yung prayer po natin. Huwag po natin kalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. 1 Samuel chapter 2 verse 1 and 2. Chapter 2 po, no? Chapter 2 verse 1 and 2. Ito pong sabi ng Biblia. And Hannah prayed. Nanalangin po si Hannah. Mga kapatid, nandiyan po ba kayo? Amen po? Amen. My heart rejoiceth in the Lord. When horn is exalted in the Lord. O talaga sa siya. My mouth is enlarged over mine enemies because I rejoice in thy salvation. Dahil nga hindi siya magkaanak, no? Talagang nasave siya doon sa pagiging balo. No? Sabi ng Biblia, Walang anak bala. My mouth is rejoiced enlarged over my enemies. there is none holy Ano yung balo? as the Lord. Mga kapatid, sana na wala pong mas holy ay sa ating Panginoon. For there is none beside thee. No? Wala na pong nasa Panginoon God. At si Hannah ay nanalangin at nagsabi, nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon. Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng Panginoon. Wala po talagang banal na katulad ng ating pong Panginoon. Ang Diyos po ay banal, higit po sa lahat sa kahit kanino man. Sapagkat wala nang iba liban sa iyo, ni may batumang gaya ng aming Diyos. Arak po natin ang Panginoon, mga kapatid. No? Kung paano po yung panalangin ni Hannah ay talagang meron pong papasalamat after niyang matanggap yung panalangin niya, nagpasalamat po siya sa ating Panginoon ng tao sa kanya pong puso. At dahil nga, pinanganak na si Samuel, no? Talagang, ito ba naman, pag nakatanggap ka ng regalo o nakatanggap ka ng na-answered yung prayer mo, halimbawa, may malubha kang sakit, tulad na lang mo sa akin, diba? Nung nagkasakit ako, talagang laking pasasalamat ko sa Panginoon. Nagbubuga na ako ng dugo. Diba? May TB ako dati. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon. No? At dahil doon, yung buhay po natin yung kumbaga, part na lang to, karugtong na lang to ng buhay natin. Kumbaga, binigyan ka pa ng second chance ng ating Panginoon. No? At yung buhay natin, no, bilang ihalay na po natin yan sa Panginoon, no? Kapag tayo nanalangin, every time na mananalangin po tayo sa ating Panginoon, talagang, samahan po natin ng pasasalamat. Sabi nga ng Biblia, di ba po, sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18, sabi po natin, kasi po, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay, ay magpasalamat kayo. Yan po, wag po natin kakalimutan every time we pray na magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. At lalong-lalo na po kapag tayo po ay nasagot na po, sinagot ng Panginoon ang ating pong panalangin. Ano man pong panalangin po yun, maliit man po o malaking panalangin, no? Pag sinagot po ng Panginoon, magpasalamat naman po tayo sa ating Panginoon, no? At magagalak po ang Panginoon sa atin. Dahil sabi ng Biblia, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kalooban po ng Panginoon na mag-thank you po tayo every time na meron pong prayer na answer po ng ating Panginoon. At
hindi naman po talaga nagkukulang ng Panginoon. Dito po sa kay Hana, mga kapatid, narin po nating tularan o gayahin po natin yung alimbawa ni Hana na nung sinagot siya sa panalangin ng Panginoon, no? Nagpapasalamat siya sa ating Panginoon. At dapat po siya mag-thank you dahil niligtas nga po siya ng Panginoon sa pagiging ano niya yung wala siyang anak, no? Di ba? After nang ihala yung si Samuel sa Panginoon, di ba? Nagkaroon po siya ng 5 anak. No, isa lang yung binigay niya sa Panginoon. Pero nagbunga pa po 'yun, mga kapatid. Ganun po kapag nagbibigay po tayo sa ating Panginoon, mas po siya, mas abundant po yung binibigay ng ating Panginoon para sa atin, mga kapatid. At mahalaga din po sa buhay po natin na katulad din po yung prayer po ni Daniel, mga kapatid, kung paano po ay nagko-confess po siya, no? Sa Daniel chapter 9 verse 3 to 5. Dito po sa Daniel, Book of Daniel po, chapter 9 verse 3 to 5. Ito po sabi ng Biblia, "And I set my face unto the Lord God to seek by prayer." No, kapag si Daniel po siya, nag-pray po siya sa Panginoon, sinik niya ang Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin and supplications with fasting and sackcloth and ashes. At sabi po sa verse 4, "And I prayed unto the Lord my God and made my confession." No, dito po sa confession, nag-confess po siya at sabi niya, "And said, O Lord, the great and dreadful God," no, kung paano niya po ina-acknowledge ang Panginoon, keeping the covenant, no, ang Panginoon po kasi nag-keep po siya ng covenant, and mercy to them that love Him. Mga kapatid, kapag mahal po natin ang Panginoon, no, ikikip niya po yung command ng covenant niya po sa atin at yung mercy niya po sa atin, nandyan niya po yan sa atin. And to them that keep His commandments, kapag sinusunod din po natin ang mga kautosan po ng ating Panginoon. Verse 5, "We have sinned." Well, talaga yung acknowledge niya na maging siya, maging yung sa ng bayan na kasala po and have committed iniquity, even by departing from thy precepts and from thy judgments. No, in-acknowledge siya po sa panalangin po ni Daniel. Halimbawa po ito ng na kapag kaharap po natin ng Panginoon sa panalangin, meron po tayong pagpapakumbaba at pagsisising puso at paghingi po ng kapatawaran sa ating Panginoon sa harapan po ng ating lumikha, no, sa ating Panginoong Diyos. At kinilala din po ni Daniel yung kadakilaan po ng Panginoon, yung katapatan po ng Panginoon at yung katwiran ng Diyos habang nagpapahayag po siya ng kanyang mga kasalanan at pagsalangsang po o mga iniquities po na ginawa ng mga Israelita laban po sa utos po ng Diyos, no, sa pagsuway po nila sa mga kautosan po ng ating Panginoon. At alalahanin po natin na ang panalangin po ni Daniel, no, ay po ito, halimbawa po ito sa atin bilang mga mananampalataya na tayo po ay lumapit sa Panginoon, na humble po tayo, no, humble po tayo sa harapan ng Panginoon at kilalanin po natin yung mga kapagkakamali po natin sa harapan ng Panginoon. Alam naman po natin, marami po tayong pagkukulang sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran at ilapit din po natin yung mga tao na nagkakamali sa atin, no, yung mga nagkakasala, mga kaluluwa po, no, ilapit po natin sa paanan ng Panginoon at pag-pray po natin, no, mahalaga po na ipagtapat po natin sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon yung mga kasalanan po natin at humingi po tayo ng habag at ng taos po sa ating puso, sa ating Panginoon. At dito din po, no, sa kung paano po nanalangin dito po sa mga karakter po kayo sa ito mga kapatid, si Elijah naman po, no, kung paano po siya nanalangin sa Panginoon na para magkaroon po ng ng ulan, no, magkaroon po ng ulan.
continuous po siyang nanalangin sa ating Panginoon. Sa Book of James po, buksan po natin, chapter 5, verse 17 to 18. James, chapter 5, verse 17 to 18. Elijah was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly. No, ganun po siya manalangin. Earnest po talaga siya. Earnestly, that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Ganun po, no? Nawalan talaga ng ulan. At sabi po sa verse 18, and he prayed again. No, pagkatapos niya pong manalangin ng ganun, no? Ganun po siya kalakas sa Panginoon, sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa Tagalog, sila sa isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. At siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan. Yan po yung panalangin po ni Elijah. At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. No? At sabi dito sa verse 18, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. At muli siyang nanalangin, sabi ng Biblia, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. No, ganun po. Nanalangin po si Elijah, mga kapatid. Ganun po siya pinakinggan ng ating Panginoon. No? Nag-pray siya na wag umulan, at pagkatapos nag-pray din siya na umulan na, at sinagot po ng Panginoon ang kanya pong panalangin, mga kapatid. No? Ganun po kabuti ang Panginoon sa kanya pong mga kahanakan. At bilang mga mananampalataya po, matututo rin po tayo sa halimbawa po ni Elias na kapag tayo po ay taimtim o taos pusong patuloy po nanalangin sa Panginoon, at kapag nag-pray po tayo, pagtiwalaan po natin ang Diyos, no? Nagagampanan niya po yung kanyang tukulin. Diyos nga po siya, makapangyarihan po sa lahat. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Once we pray earnestly, sabi ng Biblia, no? Kapag nag-pray po tayo sa Panginoon, matutupad at mangyayari po. Kapag kalooban po yan ng Panginoon, wala na po, hindi na magsasabi ng Panginoon ng no. Yes na po yan, agad-agad, mga kapatid. No, dapat po tayong manatiling matatag po, mga kapatid, sa pananalangin. At maniwala po tayo na ang Diyos ay maaari pong mamagitan. No? Sa anumang sitwasyon po ng ating buhay, no, mahirap man po yung sitwasyon natin ngayon o maganda man po, no, in everything nga, no? Talagang pag nag-pray po tayo sa Panginoon, pagkatiwalaan po natin ng Diyos at sasagutin po ng Diyos ang ating pong mga panalangin. At buksan din po natin sa Luke chapter 11 verse 9 po, mga kapatid. Book of Luke chapter 11 verse 9. Ito pong sabi ng Biblia, mga kapatid. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. Sabi ng Biblia sa verse 10, for everyone that asketh, receiveth. No? Everyone po yan, kahit sino po yan, mga kapatid, makakatanggap po talaga. At sabi ng Biblia, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be opened. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. Buksan din po natin sa 1 John chapter 5 verse 14, mga kapatid. 1 John po 5:14. Ito pong sabi ng Biblia. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask
anything according to His will, He heareth us. At bilang mga mananampalataya po, no, ito po isang reminder po sa atin na every time we pray, dapat ayon po ito sa kalooban ng ating Panginoon. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. No? Dinidinig tayo ng ating Panginoon. Bilang ang Panginoon po, no, ang Ama po natin siya sa langit, no? Ang Diyos po, ang makapangyarihang Diyos, ay labis po na nagnanais, no? Gustong-gusto po ng Diyos na dalhin po natin sa Kanya, no? Ilapit po natin sa Kanya, idulog po natin sa Kanya ang lahat po ng ating mga panalangin, ng ating mga pangangailangan at kagustuhan, no? Naisin at inaasahan po tayo ng Panginoon, no? Na humingi po sa Kanya ng ayon po sa Kanyang kalooban. No, alam naman po natin ang kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, yung mabuti, yung makakabuti po para sa atin, hindi po para sa ikakasama ng ating pong buhay. No? At ayon po sa Kanyang takdang panahon. No? Meron pong takdang panahon, no, mga kapatid, ang Panginoon na inilaan po sa bawat isa po sa atin. At sa verse 1 Thessalonians 5:17, buksan po natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ito po, malinaw pa na sinabi ng Biblia, pray without ceasing. No? Magsipanalangin kayong walang patid. No? Ang panalangin po na walang patid, no, without ceasing, ito po yung kapahayagan na bilang mga mananampalataya po, patuloy po tayo na maglin po, magsumandal po, o manalig po sa kakayahan po ng Diyos na ibibigay niya po kung ano man po yung panalangin po natin na ayon po sa Kanya pong kalooban. Without ceasing po tayo na manalangin sa ating Panginoon. Gagawin niya po at gagawin kung ano man po yung nais po natin. No? Basta't ayon lamang po sa kalooban ng ating Panginoon. Tutuparin niya po yan at gagawin niya po yan, mga kapatid. No? Kalooban niya ng Panginoon na maligtas po tayo, tama po. At Proverbs chapter 15 verse 8, buksan po natin. Proverbs chapter 15. Proverbs chapter 15. Na-open ko po kasi yung Bible ko para maano po siya. Proverbs chapter 15 verse 8, the Bible says, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. No, bilang mga mananampalataya, kapatid, no? Meron po tayong hope sa Panginoon, no? Na kapag nanalangin po tayo, no? Delight po 'yan sa Panginoon kapag nag-pray ka sa Panginoon. Sabi ng Biblia, ang hain ng masama, no, ay kasuklam-suklam sa Panginoon. No, kapag nag-pray po talaga yung masama, mga kapatid, no, kasuklam-suklam po 'yan sa Panginoon, no? Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. No, bilang paalala po 'yan sa atin na every time we pray, no, nalulugod po talaga ang Panginoon, mga kapatid. Siya rin po nagsabi na huwag tayong manalangin po tayo ng walang patid. Mga kapatid, nalulugod lamang po ang Diyos sa panalangin po ng mga taong matuwid, mga kapatid. No, mga righteous, no, ibig sabihin saved. At dinirinig lamang ang panalangin ng mga taong namumuhay po sa katwiran, no, sa kanya pong kalooban, no, sa kalooban po ng ating Panginoon. At sabi po sa verse 29, Proverbs 15 verse 29, ito pong sabi ng Biblia, the Lord is far from the wicked. Sabi ng Biblia, but He heareth the prayer of the righteous. Di ba nga po, nung nasave po tayo, righteous na po ang tingin po sa atin ng Panginoon dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi ng Biblia, ang puso, verse 29 po, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Kaya nga po, wag po tayong mahiyang mag-pray sa Panginoon dahil every time we pray to the Lord, no,
dinidinig na po tayo sa atin pong panalangin dahil nga po dinuring na po tayong matuwid sa harapan ng Panginoon dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po yun dahil sa ating sarili, mga kapatid, no? At nalulugod po talaga ang Panginoon, no? Sa panalangin po ng mga taong matuwid, no? At pinirinig lamang po ng Panginoon ang panalangin ng mga tao pong namumuhay, no? Sa kalooban po ng Diyos, mga kapatid. John chapter 15 verse 7, buksan po natin. Book of John, chapter 15, verse 7. Amen po ba? Amen? Amen po. Sabi ng Biblia, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will. It shall be done unto you. Sabi ng Panginoong Isus, kung kayo'y magsipanatili sa akin, no? Nais po talaga ng Diyos na manatili po tayo sa Kanya, mga kapatid. At ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo. Itong word of God po, itong salita ng Diyos, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin ay gagawin sa inyo, no? Ask what you will. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo, kapatid? Ano bang gusto po natin, no? Kapag ginagawa po natin, no, nag-aabide po tayo, nanatili po tayo sa salita ni Kristo ng Panginoong Hesus at sa kanya po mga salita, no? Ask what you will and it shall be done unto you. Yan po, sabi ng Panginoon, mga kapatid, no? Kung sabi ng Biblia, no, kung tayo po ay mananatili o magkakaroon po ng malapit na pakikipag-relasyon sa Panginoon, o yung talagang yung katulad ng magkaibigan na ba na close, sobrang close, no? Kahit yung pinakalihim na lang, nababanggit pa. Dapat mas higit po, higit po sa Panginoon, yung pakikipag-ugnayan po natin, no, sa Panginoon, sa pamamagitan po yan ng panalangin. At tutugunin po ng Panginoon, no, ang atin pong kahilingan, sapagkat ito po ay gusto ng Panginoon, no? Heart po ng Panginoon yan, puso ng Panginoon, no? Na dapat po lagi po tayong manatili po sa Panginoon, no? Hindi po tayo lalayo, hindi po tayo alis. Kung lumayo ka man, balik ka lang sa Panginoon, no? At katulad ng sa prodigal son niya, yakapin ka ng Panginoon, kapatid, no? Ganun po, napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin, no? At bilang ang panalangin po, kapag mabisa po talaga yan, kapag everyday mo yan i-exercise sa ating buhay, di ba? Kapag sa exercise, katulad na lang, kung gusto mo magpalaki ng katawan, kailangan mo magbuhat ng dumbbell, no? Kung gusto mo lang magpalaki ng katawan, sa mga babae, kung gusto magpa-sexy, magsumba, di ba? Talagang meron po yung practice. Gagawin po talaga na lahat para mag-gain kung ano yung dapat po na mangyari sa atin, di ba? Ganun din po sa ating pang-araw-araw na buhay, na pamumuhay po natin, mga kapatid, no? Ang Biblia po nagbibigay po sa atin ng malinaw na yung hakbangin po na mga alituntunin o mga way po, no, paraan, no, na komunikasyon, no? Magkaroon po tayo ng communication sa Panginoon. Personally, bawat isa po sa atin, di ba nga po, bawat isa po sa atin kapag namatay tayo, no? Hindi naman po ikaw ang harap para sa akin, kundi ikaw po ang harap sa Diyos, mga kapatid. Whether yung ginawa mong good, whether yung ginawa mong bad, no? Isusulit po natin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, mas maganda close na tayo, na close kayo ni Lord, kapatid, no? Sabi nga po ng Panginoon sa James chapter 4 verse 3, buksan po natin. James chapter 4, Book of James, Hebrews, James chapter 4 verse 3. Ito po sabi ng Biblia, he asked and received not, because he asked amiss, that he may consume it upon your lusts. Kapatid, kapag nagpipray po tayo, na sabi ng Biblia, kayong mga kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Huwag na po tayo magtaka kapag humingi po tayo sa Panginoon at hindi po natin natatanggap yung panalangin po natin sa Kanya. Dahil sabi ng Biblia,
tayo ng masama. Kapag masama po, pag masama po para sa atin yung hinahingi po natin o para sa iba, kapatid, sabi ng Biblia, huwag kang gabulin sa inyong mga kalayawan. No? Kung lalapit po tayo sa Panginoong Diyos, mga kapatid, no, dapat, ayon po talaga sa kalooban ng Panginoon at nililista po natin, no, yung nais po natin upang pagbigyan po tayo ng ating Panginoon sa ating pong mga pangangailangan po, no? Mga provision po sa pangangailangan po natin every day of our life. No? At ang Panginoon po, hindi po talaga siya sumasagot sa panalangin walang kabuluhan, mga kapatid. Mga naman kung panalangin na walang vain na prayer ay hindi po yan sasagutin ng Panginoon. Not unless kapag kalooban po talaga ng Panginoon yung atin pong inilalapit sa Kanya. Tulad na lamang po sa mga souls, mga kapatid, di ba po? No, napakahalaga sa Panginoon ang kaluluwa na ilapit po natin sa Diyos. No? Pakinggan man nila tayo o sa hindi. Di ba po? Pagka tinanggihan nila tayo, hindi naman talaga tayo ang natanggihan, tama po? Kundi ang Diyos. No? Meron pong mga nagpe-persecute sa atin, no? Talagang tuloy lang po tayo sa Panginoon, mga kapatid. At sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 5, sabi natin, 1 Timothy 2 Timothy chapter 2. Gusto niyo rin po yun yung Biblia para masundan po natin. Chapter 2 verse 1 to 5. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Magpakatatag po tayo dyan. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that worrieth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Verse 5, and if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully? Sa Tagalog po, mga kapatid, ikaw nga anak ko, magpatalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya muling ipagkatiwala sa mga taong tapat. Kumbaga ipapasa, no? Magda-disciple po talaga. No? Sa tapat at na makapagtuturo naman sa mga iba, makapagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino namang kawal na nasa pagkakawal ay hindi mahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niya ngayong nagtala ng pagkakawal. Di ba may kawal, meron yung boss no? At sabi sa verse 5, at kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglaban matuwid. No? Dapat lagi po natin isama po sa ating panalangin yung mga yung mga namumuno po sa atin, mga kapatid. No? Like our pastor, no? Ang pastor po natin, napakahalaga po sa buhay po natin yan dahil yan po yung nagpe-pray po sa ating kaluluwa, mga kapatid. No? Sa ating po mga buhay na mapabuti po tayo. No? Lahat po ay talagang hawak po ng pastor po natin. Pag sa bayan po natin, mga kapatid, no? sa church, no? sa mga brethren, no? At sa mga tao po mga nakapaligid po sa atin, mga araw-araw po natin nakakasalamuha. At manalangin po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, no? Na siya pong ating pong tagapamagitan, no? Sa Diyos at sa tao. Siya po, ang Panginoong Jesus po. Siya po yung tagapamagitan po natin, no? Yung po siya, mediator, ang ating Panginoong Jesus sa Panginoon, sa Ama, at sa tao rin po, mga kapatid. No? Sa Hebrews chapter 4, verse 15 to 16, buksan po natin, Book of Hebrews, James chapter 4,
4, verse 15. Malapit na po tayo matapos. Chapter 4, verse 15 to 16. The Bible says, "For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Si Jesus Christ, tinutokso siya pero hindi siya nagkakasala. Pero tayo, pag tinutokso, no, sometimes before short, no? Pero ang Panginoon po natin, kapag nilapitan po natin siya, no, talagang makakapagpa, ano po sa atin yan, makakapagpalayo, paalis, no? Gusto nga ng Panginoon na layuan po natin yung kasamaan, yung kasalanan. At sabi dito, sa verse 16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala, no? Boldly. Talagang may pagkakatiwala kapag lalapit po tayo sa Panginoon, no? Full po yung trust po natin, full yung dependence po natin sa Panginoon, sa luklukan ng biyaya, no? Throne of grace. Alam naman po natin ng grace, kapatid, di ba? Unmerited favor po yan, no? Hindi po tayo karapat-dapat sa grace na yan, sa regalo ng Diyos, mga kapatid. Pero binibigay po yan sa atin ng Panginoon. Dahil He is merciful, dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. At upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Mga kapatid, hindi po inaasahan ng Diyos na tayo po bawat isa sa atin na mamuhay muna tayo ng walang pagkakamali. Kapatid, no, nagkakamali po talaga tayo. Sabi ng Biblia, walang tao na gumagawa ng mabuti at hindi po nagkakasala. Bilang mga mananampalataya po, no, bago po sagutin ng Diyos ang ating pong mga panalangin, no, mahalaga po na maranasan din po natin, no, ang Panginoon po talaga, yung tagapamagitan po natin, ang Panginoong Jesus, no, na namumuhay po tayo dito sa lupa, no, si Jesus Christ, tinukso at tumulong din po siya ng mga hamon sa buhay, katulad po natin, pero maaari po tayong lumapit ng may malaking, napakalaking, o kumbaga full trust, no, sa trono ng biyaya ng Panginoon, dahil alam po natin na naunawaan po tayo ng Panginoon na kahit na-save ka po, no, ay makasalanan ka pa rin, nakakagawa ka pa rin ng kamalian. Pero alam din ng Panginoon na natitisod ka, nagkakamali ka. Pero kapatid, lapit lang po sa Panginoon, wag po tayong lalayo, no? Dahil sa Panginoon po, safe po talaga tayo, mga kapatid. Kapag nag-pray po tayo, dapat ayon po sa kalooban ng Panginoon, pag nag-pray po tayo, antayin po natin yung panahon ng Diyos. No, katulad na lamang po ng mga characters na nauna kanina, mga kapatid, no? Magandang examples po yun nila, no, kung paano din po tayo. Sila ay normal people lang din po like us. Katulad lang din po nila tayo na mga tao, no? Na normal na tao lang din po sila. Pero pag nanalangin po sila, grabe katindi po sila manalangin. Dahil sa harapan po ng Diyos, no? Matuwid po sila. At talagang kapag righteous po talagang nananalangin sa Panginoon, papakinggan po at papakinggan po ng Panginoon. May sagot po talaga. Yes na. Yes talaga ang sagot ng Diyos, no? At lalahanin po natin, no? Nababaw si Jesus Christ ang atin pong tagapamagitan, no? Manalangin po tayo sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, no? So, last verse na lang po, mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Hindi pa. Nandiyan po kayo? Amen? Amen? So, buksan po natin yung last verse po natin sa mahaba pala to. Ito na lang po sa isa.
Ito po, sa Luke chapter 18, verse 13 to 14. Book of Luke, chapter 18, 13 to 14. Ito po, ito yung tax collector, yung panalangin ng tax collector. Luke 18, 13 to 14. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. No, kapag harap po talaga tayo sa Panginoon, no, we are a sinner saved by grace. Mga kapatid, tama po. Pero dito, sinabi ng tax collector po nito sa verse 14, I tell you, ng Biblia, sabi ng Biblia, sa verse 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other, for everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. No? Ayan po yung paalala po sa bawat sa atin. Sabi ng Biblia sa verse 13, Luke chapter 18 verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis, no, yung tax collector na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. No, hindi siya makatingin, no, sa heaven, sa langit. At sabi dito, kundi kinadagukan ang kanyang dibdib. Ginaganyan niyo. Talagang malakas yun. Masakit yan. Dagdagan mo yung dibdib mo. Masakit yun. No? Na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. No? Yung tax collector po na yan, nag-pray po siya sa Panginoon. At sabi sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Sus, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap. Ibig sabihin ng inaaring ganap, pinatawad po yan. No? Napawalang sala kaysa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Alam naman po natin, nanalangin po yung tax collector na yon. No? Sabi ng Biblia, datapwat ang nagpapakababa. No? Yung tax collector, nagpakababa po siya sa kanyang sarili. No? Sabi ng Biblia, ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Lagi po dapat nating ipamuhay, no, pamuhayan yung pagiging mapagpakumbaba po, mga kapatid, no? Yung panalangin po ng maniningil ng buwis, yung pagpapakumbaba niya po, no, at yung pagsisisi niya po, no? Yung mahalaga po yun sa Panginoon, mga kapatid, no, sa buhay din po natin, yung paglapit sa Panginoon na meron pong taos-pusong nagsisisi at pangangailangan po natin, no, para sa awa po ng Diyos at para rin po sa kapatawaran ng Panginoon sa buhay po natin, no? At pinakita po ng maniningil ng buwis yung tunay po na pagsisisi, no? Umuwi siya na may ganap, no? Umuwi siya, sabi ng Panginoong Yesus, sabi sa kanya ng Panginoong Yesus sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, nanahog, no? This man went down to his house justified rather than the other, for everyone that exalted himself shall be abased. No, mabababa po talaga. No, sabi nga ng Biblia, no? Kapag itinaas mo yung sarili mo, mababagsak ka talaga, no? Mapapahiya lamang po tayo kapag tayo nagmalaki na po sa ating sarili. Wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Maging sa kapwa po natin, wala po tayong may pagmamalaki. Yung pagkakamali niya na nagagawa, no? Katulad lang din niya po tayo. May mas malaki pangamutan natin sa pagkakasala po ng kapatid po natin kaysa sa sarili po natin. Mas malaki yung sa atin, no? Kung paano po natin tinitignan sarili natin na napakalaking kasalanan po natin sa harapan ng Diyos, no?
ano po natin, ibaba po natin ang sarili po natin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. No, dapat po tayong lumapit sa Diyos. No? Kapag nananalangin po tayo, mapagpakumbaba po talaga tayo, mga kapatid. No? At alamin po natin yung sarili po nating pagkukulang. No? Mga kasalanan po natin, pagsisihan po natin. At humingi po tayo ng habag ng Diyos, no? Ng kapatawaran. Biyaya ng Panginoon kapag napatawad po tayo. Lahat naman po talaga nais ng Diyos. No? Sabi nga ng Biblia, but grow in grace and in the knowledge, no, of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lalago po tayo. No? Yan naman po yung mga paalala, mga reminders po sa bawat isa po sa atin, sa buhay po natin, na mapatibay po tayo, na mas magkaroon po tayo ng mas matinding relasyon po sa Panginoon. Amen po. No? Yan po yung aspects of effective prayer. Mga effective na panalangin po yan sa Panginoon, mga kapatid. Huwag po natin kalilimutan, no? Ang Panginoong Jesus, siya po yung high priest po natin, mga kapatid. Si Panginoong Jesus, siya po yung high priest. Ang Panginoong Jesus po, siya po yung namamagitan, no? Sa bawat mananampalataya, no? Tayo po ay manalangin din po para sa iba, hindi lamang po para sa sarili natin. Panalangin po natin ang pastor po natin, no? Pastor Mario, no? At magkaisa po tayo sa Panginoon at magpanalanginan po tayo, mga kapatid, sa hanggang may breath pa po tayo, mga kapatid. Magpalakasan po tayo sa Diyos at magkaroon po tayo ng pagkakaisa, mga kapatid. Unity lamang po tayo, mga kapatid. Wala po iwanan. Amen po. Let's pray po. Tayo po yung manalangin. Our most gracious God, Father in heaven, our Savior, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita, Lord God, na aming pong napagbulay-bulayan. Lord God, ikaw po, Panginoon, ang nagturo po sa bawat isa. Salamat po, Lord God, sa paggamit niyo po sa akin instrumento sa gabi pong ito. At nawa, Lord God, meron po kaming napulot na aral. At help us, Lord, na mapamuhayan po namin every time na nag-aaral po kami ng po mga salita. Tulungan niyo po kami, Lord, na magawa po namin kung ano po yung kalooban niyo po sa buhay po namin, Lord God. At ang kalooban niyo po, Lord God, ay nasa inyong salita lamang po. At i-apply na lamang po namin ito, Lord God, sa bawat buhay po namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Nawa, Panginoon, ito po ay naging pagpapala po sa bawat isa. At mag-bless po ang bawat isa, Lord God, sa mensahe po ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Amen. 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 Tignan mo rin kasi. Amen. Parang nakabitin, brad. Amen, Brad. Si nabitin rin kami, brad. Ganyan talaga ang mensahe ng Panginoon. Palagi tayo excited. Amen po. Gusto natin na hindi naman, palagi, gusto natin na, sinong ba tayo? Sinong ba tayo? Amen. Amen. Salamat po, Brad Ed, sa amin sa about po sa prayer. Alam naman natin, yung quote ni Brad Ed kanina, yung sa kay Elijah. Amen po. Kay Elijah. Binanggit po doon na si Elijah na pray na hindi po umulan. Earnestly pray. Kaya nga hindi walang ulan. Grabe. Kung sa atin ngayon, marami ng mga tao, marami ng mga tao na nagmarking sa Panginoon kasi wala nang pananim, wala nang mga animals, wala nang mga yung mga pamumuhay nila sira na. Imagine nyo, 6 months. Kaya nga yung prayer talaga, prayer changes all things. Kung sa atin lang, meron tayong mga hinahawakan na mga hapdi, yung mga hapdi at saka kirot, parang ganun ba? Yung mga, sabi ng Panginoon, casting all your cares upon Him.
entrusting all your cares for He cares for you. Kaya nga, minsan sa atin, tao lang tayo, no, yung mga buhay po natin na araw-araw na hindi natin namalaya na yung mga masama, no? Yung mga masama sa loob, lahat, no? Nandiyan sa ating naka-savings. No, naka-savings sa ating puso. Pag naka-savings yan, magiging legal ground na yan, magiging legal ground na yung ano natin, yung mga dalangin natin, hindi na pakinggan ng Panginoon. Kaya nga, sabi ni David, search me, O God, if there be any wicked way in my heart. No? I-search natin. Kasi, may mga bagay na, no? May mga bagay, sabi ni Brad Ed kanina, pag tayo ang tinukso, no? Ano ba yan, Brad Ed? Pag tayo ang tinukso, yung tinukso sa ni Satanas, hindi siya na ano. Pero sa atin bilang tao, no? Bilang tao, sabihin na, Brad, wag kang mag-worship ngayon. No, 10,000 per day. No, 10,000 per day yung ano. Magasa, no. 10,000 per day, 1 million per day. Sabi sa atin, maging mata pa. No? Pero, ang ibig ko po sabihin, no, salamat po sa Panginoon sa mensahe ngayon, bilang reminder po na yung prayer, pinakamahalaga po sa lahat. Yung prayer. Naligtas tayo, no, nagkatanggap tayo ng eternal life kasi may isang tao na nag-pray sa atin. No? May isang tao na nag-pray sa atin na tayo ay maunawaan natin kung paano tayo mailigtas ng Panginoon, no? Sa pamagitan ng by faith. No? Faith produces good works. No? Ito po yung basa po natin na pag isang tao ay nakatanggap ng tunay na kaligtasan, ay nagpo-produce po yan ng good works. No? Faith produces good works. Kaya nga, mga kapatid, tayo. Kaya nga, hindi makinig ang Panginoon sa atin kung meron tayong mga reservation. No? Nandito po sa ating puso. Yung mga reservation sa akin, sa amin, sa misis ko, nandito po yung misis ko, sa amin, na-experience namin yan. Na-experience namin yan. Pag mayroon tayong reservation, para bang nagpipray tayo na parang gusto, Lord, ito yung gusto ko. Pero iba na talaga yung ano, hindi na sa kalooban ng Panginoon. Pero pag mag-let go tayo, no, i-let go natin, Lord, ayun na po yung bahala. Ito. So, makita po natin mga kapatid na yung Panginoon po ang mag-arrange. I-arrange po niya lahat. No? I-arrange niya lahat. Hindi naman tayo nandito sa limutan na hindi tayo magkasala. Magkasala man tayo, pero ang ibig ko po sabihin, every time na tutungo tayo sa Panginoon sa pamagitan ng prayer, lahat po, no? Lahat po ng mga reservation natin, lahat ng natin sa Panginoon, Lord, ito po ibigay natin sa Panginoon. Parang wala na tayong yung nasa puso natin, no? Yung nasa puso po natin, no? Yan po yung kasi yan po yung tahanan ng Panginoon, no? Yan po yung tahanan ng Spirit. Hindi po siya mag-work yung Spirit pag nandiyan po yung nandiyan po yung mga masama nating loob, yung mga sins na nakaimbak, hindi po siya mag-work, no? Sa Biblia, no? Mag-grieve siya. Mag-grieve, no? Yung nagtampo, hindi siya makagalaw. Kaya nga, no, sa atin, kasi yung Spirit, pag hindi siya makagalaw, yung sa Romans, natin sa Romans, yung Spirit po, isa po yung hindi lang si Christ po yung pamagitan, maski yung Spirit, no? Yung Spirit, siya po yung siya po yung yung prayer po natin, siya po nagdala.
yung sakay Brad Ed. Sa Romans, hindi po ito ha. Romans chapter 6 ba? Tingnan mo na ha. But Matthew yata yung kay Brad Ed. Yan. Nasaan ba yun ha? Romans chapter Hindi. Matthew 6, what? Yung kay Brad Ed. Yung ano ba, yung sa, okay, Matthew chapter 8. No? Matthew chapter 8 verse number 26. Tignan po natin ha, ang ibig ko po sabihin, yung spirit po, pag meron tayong nakatago na mga kasalanan na hindi po natin i-confess sa Panginoon, yung spirit po, hindi po siya maka-work kasi nandiyan po siya sa ating puso. So pag hindi po siya naka-work, yung lahat ng mga prayer po natin, hindi po naka-abot po sa Panginoon. No? Hindi po naka-abot sa Ama. Kaya sa verse number 26, Romans 8:26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what should we pray. No, we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh its intercession for us with groanings which cannot be uttered. No? So yung Spirit, mga kapatid, no? Mga kapatid, yung, no? 27. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the sins according to the will of God. So yung Spirit, kaya nga, no, sabi ni Brad Ed kanina yung publicans at saka yung priest yung nagdasal sa Panginoon. Yung publican, no, yung publican, sabi niya, Lord, have mercy on me, sa sinner. Yung lahat po, no, inabas niya yung kanyang lahat ng mga ugali na masama, lahat po. Kaya nga, no, yung Panginoon po, no, He exalted, no, when we humble ourselves. Kaya nga, sa atin po mga kapatid, no, if we confess ourselves, lahat po, no, kung tutungo po tayo sa Panginoon in prayers, ligtas naman tayo. Yan na, hindi pa yung ligtas po, hindi pa kumpleto. Pero sa atin po, nandito na po yung Holy Spirit po sa atin. No? Nandito na po siya. Kaya nga, pag mayroon tayong mga ginawa na masama, na hindi po natin binunyag, hindi po natin i-confess sa Panginoon, yung Spirit po, hindi po siya maka-work. No? Hindi po siya makatulong, hindi po siya maka-work para po yung mga dalangin po natin makaabot po sa Ama. No? Salamat po Brad Ed, sa mensahe. Salamat po na remind po tayo para po sa akin ngayon, no, na bilang Christian po, bilang kapatid po niyo, no, na-remind ako ngayon na lahat po na sama natin, sama ng loob, wag naman yung sama ng mukha, wag naman ganyan, no?
Tagalog ng Oh, sa English naman yan. Let go. No? Let go na po tayo. Para po sa malaking panalangin. Blessing. Amen po mga kapatid. Salamat po. Salamat po.